Habang lumalapit ang malakas na bagyong taglamig sa Ocean Ranger oil rig, kakaunti lang ang pag-aalala sa kaligtasan dahil ginawa itong hindi lulubog. Pero lumubog pa rin ito. Ngayon, parang simple na lang ang mga sagot. Linggo, Pebrero 14, 1982 at habang papalapit ang isang bagyo sa Newfoundland mula sa timog, isang shore-based na radio operator ng Mobile Oil of Canada Company ang kumontak sa mga kalapit na offshore oil rig para bigyan sila ng babala. Isa sa mga kinontak na rig ay ang Ocean Ranger, pinakamalaking semi-submersible oil rig sa mundo. Kahit dinisenyo itong kayanin ang mas malalakas na bagyo kaysa sa inaasahang bagyo, nag-ingat ang crew sa rig at itinigil ang pagbabarena saka umatras sa kanilang mga kwarto. Dumating ang gabi at tinamaan ng bagyo ang rig ng buong lakas. Gayunpaman, matibay ang pagkakagawa ng rig para kayanin ito. Isang maliit lang na porthole sa ballast control room ang nabasag. 30 minuto bago maghating gabi, nakatanggap ang radio operator sa dalampasigan ng ulat ng panahon mula sa Ocean Ranger. Walang nabanggit na problema sa rig. Wala man lang kahit pahiwatig kung ano ang mangyayari. Matapos ang 1 oras at kalahati, nagulat ang senior foreman ng Ocean Ranger na malubha ang pagkakakiling ng rig. Pagkalipas ng 10 minuto, nagpadala siya ng mayday. Agad pumunta ang standby vessel at inabutan nitong nagkalat ang mga nabanggang lifeboat sa paligid ng rig. Sa kasamaang palad, hindi nila maabot ang mga ito dahil sa malalakas na alon. Sobrang lakas ng bagyo. 84 na lalaki mula sa rig ang naiwan sa awan ng dagat. Pagsapit ng umaga, tapos na ang bagyo at muling kalmado ang tubig. Isang rescue helicopter ang umiikot sa lugar, naghahanap ng mga nakaligtas, ngunit wala silang makitang buhay na tao. Wala na ang oil rig, mga anchor buoy na lang ang lumulutang kung saan ito dati nakalagay. Tinakpan ng bagyo at ng dagat ang lahat ng bakas ng trahedyang nangyari sa Ocean Ranger. Noong araw ng mga puso ng 1982 ang Ocean Ranger ay nagbabarena sa balon ng eksplorasyon J3 put-apat sa Hibernia Oil Field. Matatagpuan ito sa timog silangan ng Newfoundland sa Grand Banks Plateaus. Sakay nito ang 84 na manggagawa kung saan 56 ay mga lokal. Ang kakulangan ng trabaho at pag-asang kumita ng malaki sa negosyo ng langis ang nag-akit sa maraming kabataang taga Newfoundland. Alas 8:00 ng umaga, nabigyan ng babala ang mga manggagawa sa rig ukol sa bagyong may hangin na 90 knots at alon na 37 talampakan. Naghanda ang mga manggagawa para sa unos at huminto ang pagbabarena bandang alas 4:30 ng hapon. Inalis ang tubo ng pagbabarena at bumalik ang mga manggagawa sa kanilang silid, naghihintay ng bagyo. Bandang alas 7 ng gabi, isang dambuhalang alon ang tumama sa kalapit na oil rig, SEDCO 706. Ayon sa ulat ng mga manggagawa, ang taas ng alon ay lampas sa inaasahan, nasa pagitan ng 70 at 80 talampakan. Kahit na naggulot ito ng kaunting pinsala sa estruktura ng rig, nalampasan ng SEDCO 706 ang bagyo. Ang Zapata Ogland, isa pang oil rig sa Hibernia Oil Fields, ay tinamaan din ng parehong alon pero wala itong malaking pinsala. Naabot din ng alon ang Ocean Ranger na mas malaki kaysa sa dalawang ibang rig ilang sandali matapos tamaan ang mga iyon. Ito ang pinakamalaking semi-submersible oil rig sa mundo. Hindi dapat magbanta ang 70 talampakang alon sa itaas na bahagi ng hull at drilling floor nito. Kampante ang mga manggagawa sa rig ukol dito. Hawak sa pwesto ng 3 matitibay na kable ng angkla sa bawat sulok, madaling kinaya ng Ocean Ranger ang malalakas at matataas na alon. Ang nasira lang ay ang salamin sa ballast control room porthole sa isang starboard na haligi. Narinig ng radio operator ng Seafort Highlander ang komunikasyon sa radyo at nakita ang insidente bandang alas 8 ng gabi. Naayos ang pinsala sa loob ng ilang minuto. Tinakpan ng crew ang nabasag na porthole at pinulot ang mga basag na salamin. Gayunpaman, ang isang maliit na insidente ay lumaki at naging mas malaking problema. Nang nabasag ang salamin, napuno ng tubig dagat ang silid, nabasa ang ballast control panel at nagka-short circuit. Dahil ang panel na kumokontrol sa mga balbula ng ballast tank ay nagloko. Dahil sa short circuit, kusa na nagbubukas at nagsasara ang mga ito, kaya't napupuno ng tubig ang maling mga tangke at mas malala pa, hinahayaan nitong mapuno ng tubig dagat ang mga ballast tank. Kapag mas maraming tubig sa ballast tanks, mas lulubog ang rig at mas mahina ito sa malalaking alon.
Sinubukan ni na Senior Ballast Operator Donald Trotman at assistant niyang si Dominic Dyke kontrolin ang panel. Pero lagi silang nakukuryente kapag hinahawakan ito. Ang tanging paraan para mapatigil ni Ratban ang maling paggana ng mga balbula ay patayin ng tuluyan ang kuryente. Pero ang problema, walang nakakaalam kung nasaan ang switch. Bandang 9:00 ng gabi lang natagpuan ng electrician ang tamang switch at pinatay ito. Sa wakas, nakontrol na ang mga balbulang may sira. Noong 6:06 ng gabi, kinontak ni Jack Jacobson, ang senior drilling foreman ng Ocean Ranger, ang kanyang mga kasamahan sa SEDCO 706 at sa Patauglan para alamin kung paano nila kinaya ang bagyo. Ipinabatid niya ang insidente ng nabasag na porthole at na normal na ang lahat ng ballast control equipment. Makalipas ang 1 oras, inulit niya ang ulat kay Superintendent Merv Graham na nasa St. John's sa Pampang. Ang huling radyo na komunikasyon ay ulat ng panahon mula sa Ocean Ranger papunta sa Pampang noong 11:30 ng gabi. Walang nabanggit na may anumang problema ang rig. Walang indikasyon na makalipas lang ang 1.5 oras sa 1:00 na madaling araw, hihikayati ni Jacobson si Graham na tumawag sa Coast Guard para humingi ng tulong. Sa isang pakikipag-ugnayan sa radyo, iniulat ni Jacobson na ang rig ay nakatagilid ng 8 hanggang 10 degree papunta sa unahan at kailangan ng ilikas ang mga tao mula sa rig. Hindi nila napigilan ang rig na tumagilid pa. Lumulubog ito ng hindi mapipigilan habang may 84 na tao sa loob, habang lalo pang tumatagilid kada minuto pagsapit ng 1:05 AM. Nakipag-ugnayan si Jacobson sa Seafort Highlander Support Vessel para humingi ng tulong. Pakalipas na 5 minuto, nakipag-ugnayan ang radio operator ng Ocean Ranger sa operator na nasa Pampang at hiniling na magpadala ito ng Mayday signal. Ang huling mensahe mula sa rig ay dumating ng 1:30 AM. Hindi na magkakaroon ng komunikasyon sa radyo mula sa Ocean Ranger. Pupunta kami sa mga istasyon ng lifeboat. Sa pagkakiling ng halos 15 degrees, hindi na maililigtas ang rig at lahat ng tripulante nito ay nakasakay na sa mga lifeboat. Kahit malaki ng pagkakiling ng rig, nagawa pa rin sumakay ng mga lalaki sa 3 fiberglass lifeboat, sapat para sa lahat at may lunsad sa tubig. May mga radyo ang mga ito at dinisenyo para kayanin ang matinding panahon at ang malamig na dagat. Ang lifeboat ang huling pag-asa ng tripulante sa kaligtasan. Yun ang kanilang pinaniwalaan. Habang binababa ang mga lifeboat mula sa mga davit na 60 talampakan, ang taas tinamaan ito ng hangin na 80 knots at bumangga sa nakatagilid na reed, kaya nabasag ang mga lifeboat. Lalong lumala ang sitwasyon nang nahirapan ng crew tanggalin ang lifeboat sa lubid pagdating sa tubig. Napuno ng nagyaylong tubig ang lifeboat nila habang hirap silang tanggalin ito sa kawit. Maliit ang tsansa nilang mabuhay sa ganung kalagayan. Nang dumating ang Seafort Highlander sa lugar ng insidente, bandang 2:00 na madaling araw, nakita nila ang isang lifeboat na may 8 lalaki na palutang-lutang. Paligid nila puno ng sirang lifeboat at mga naiwan ng life vest. Naglayag ang Highlander papunta sa lifeboat pero hindi nila ito mailapit dahil wala itong kagamitang gaya ng sa isang bangkang pansagip. Nilapitan nila ang lifeboat habang sinusubukan ng mga nakaligtas abutin ang gilid ng Highlander. Sa kasamaang palad, halos imposibleng gawin ito sa sobrang alon ng dagat. Habang papunta sa likurang deck, nahulog ang mga nakaligtas mula sa lifeboat at nalubog sa malamig na tubig. Wala ni isa sa kanila ang ligtas. Pagkalipas ng 30 minuto, dumating ang unang rescue helicopter. Sa panahong yon, patay na sa hypothermia at pagkalunod ang lahat ng 84 na lalaki mula sa Ocean Ranger. 1 oras pa ang lumipas, 3:38 ng madaling araw. Nawala na sa radar ang Ocean Ranger. Pagsapit ng umaga, wala ni isang bakas ng sakuna ang nakita ng mga helicopter na lumilipad sa lugar o ng mga barkong dumating para sagipin ang mga tripulante. Anchor buoy lang ang lumulutang sa tahimik na dagat. Sa mga sumunod na araw, 22 bangkay ang narecover ng search and rescue team mula sa dagat. Lumabas sa pagsusuri na namatay silang lahat dahil sa pagyeyelo at pagkalunod. 64 na tao ang hindi na natagpuan. Namatay silang lahat habang tumatakas mula sa isang rig na akala'y di lulubog. Nagtataka ang mga opisyal ng Mobile Oil Company at pamilya ng mga nasawi kung paano ito nangyari. Sa huli, nagsimula ang lahat sa nabasag na porthole. Nang inilunsad ito noong 1976, ipinagmalaki ang Ocean Ranger bilang pinakamalaking semi-submersible oil rig halos hindi lumulubog.
Unang ginamit ang rig noong 1976 sa Bering Sea malapit sa baybayin ng Alaska. Pagkatapos noon, nag-operate ito sa New Jersey at Ireland. Sa wakas, noong 1983 pinaarkila ito ng Odeco sa Mobile Oil Canada Limited sa halagang $73,000 bawat araw. Sa Hibernia Oil Fields, nagsagawa ng exploratory drill ang plataporma para sa kumpanya. Kahanga-hanga ang mga sukat ng Ocean Ranger. Ito ay may habang 376 na talampakan lapad na 262 na talampakan at taas na 337 na talampakan. May upper hull ito na may 2 palapag kung saan naroon ang accommodation area, drill floor at helideck. Ang upper hull ay nasa ibabaw ng walalong haligi. Bukod sa pagbibigay ng suporta sa estruktura, ang mga haliging ito ay naglalaman ng mga kagamitan at nagsisilbing imbakan, daanan ng mga tubo, ducts at mga kable ng kuryente. Sa ikatlong starboard na haligi ay may ballast control room at sa bawat stern na haligi ay may elevator na nag-uugnay sa upper hull at mga pontoon. Ang estruktura ay sinuportahan ng dagdag na balangkas ng mga brace at truss. Ang Ocean Ranger ay isang semi-submersible oil rig. Ibig sabihin, hindi ito nakapatong sa ilalim ng dagat kundi sa 2 malalaking ponton na may 16 na tangke na imbakan ng ballast water. Ang pagbomba ng tubig papasok at palabas ng mga tangkeng ito ang nagkokontrol sa taas ng rig. Kinokontrol ang mga operasyong ito gamit ang sistema ng pipelines na nagdurugtong sa mga pump at tangke at mga balbulang pinapatakbo ng malayuan mula sa ballast control room sa ikatlong starboard column. Bukod pa rito, bawat ponton ay may pump room at propulsion room sa makitid na bahagi sa hulihan. Ngayon ang tanong, paano nga ba nalubog ang isang napakalaking oil rig na may bigat na 25,000 tonelada dahil lamang sa nabasag na porthole na 12 pulgada ang diametro? Ang totoo, ang nabasag na porthole ay nagsimula lamang ng sunod-sunod na mga pangyayari na dulot ng pagkakamali ng tao na sa huli ay nagresulta sa paglubog ng oil rig. Na mabasa ang ballast control panel at nagloko ang mga balbula sa ballast tanks, nakontrol ni Ratban ang operator ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpatay ng kuryente. Pagsapit ng hating gabi, ibinalik ng mga nasa ballast control room ang kuryente. Akala nila tuyo na ang control panel kaya nais nilang alisin ang tubig sa ballast tanks. Itataas nito ang upper deck ng rig ng lampas sa abot ng matataas na alon. Sa kasamaang palad, naging fatal ang desisyon. Nang bumalik ang kuryente, nagmalfunction ulit ang mga balbula kaya maraming tubig dagat ang pumasok sa mga tangke sa unahan. Dahil dito, tumagilid ang rig sa kaliwang unahan. Nang mapagtanto niyang nagawa, sinubukan ni Ratban isara mano-mano ang mga balbula sa pagitan ng mga ballast tank sa unahan at ng pump room sa ulihan, ngunit nabigo siya. Dahil desperado, binuksan ni Ratban ang pump para subukang alisin ang tubig sa unahan at mapatigil ang pagtagilid. Hindi alam ni Ratbun na bilang senior ballast operator ay dapat niyang alam na may suction pump ang rig. Dahil umaasa ito sa atmospheric pressure, mahirap nitong mailabas ang tubig na mas mababa sa antas nito. Na magsimulang tumagilid ang rig, bumaba ng husto ang unahan kumpara sa likurang may pump. Sa halip, kabaliktaran ang epekto. Dahil sa mga bukas na balbula, mas maraming tubig ang pumasok sa mga tangke sa unahan. Mas mainam sana kung si Ratban ay nagbomba agad ng tubig palabas mula sa mga ballast tank na malapit sa pump room. Sa ganitong paraan, unti-unti niyang maitutuwid ang rig at malilika ang kondisyon para maibomba palabas ang tubig mula sa mga tangke sa unahan. Pagkatapos, tinamaan ng huling dagok ang rig. Nang tumagilid ang estruktura, tinamaan ng malalaking alon ang corner column sa kaliwang unahan at napuno ito ng tubig sa pamamagitan ng butas ng chain locker. Libu-libong galon ng tubig ang bumaha sa column kaya't lalo pang lumala ang pagkakiling. Hindi alam ni Ratban at ng kanyang tauhan ang sitwasyon dahil walang floating sensor sa mga column ng rig. Kapag umabot na sa 15 degrees ang pagkakiling mula sa patayo, hindi na ito kayang ibalik. Ang pinakamalaking semi-submersible oil rig sa mundo ay lumubog sa 3.5 oras. Hindi lang nabigo ang mga tripulante, pigilan ang paglubog. Sila pa ang nakatulong mangyari ito. Noong Marso 17, 1982, binuo ang Canadian Royal Commission on the Disaster para imbestigahan ang paglubog ng Ocean Ranger at kawalan ng nakaligtas na tripulante. 2 taon ginugol ng komisyon sa pag-i-interview ng saksi, pagkuha ng mahahalagang bahagi mula sa rig at pag-aaral para malaman ng sanhi ng trahedya.
Napagpasyahan na bukod silang depekto sa disenyo gaya ng kakulangan ng watertight hatch sa mga porthole at chain locker, hindi pinahalagahan ng Mobile Oil at Odeco ang pagsasanay para sa emerhensya at kaligtasan ng manggagawa. Kulang ang rig sa kagamitang pansagip buhay at hindi rin alam ng mga manggagawa gamitin ang kaunti nilang gamit. May ilang manggagawa ng Ocean Ranger ang nagsabing hindi sila kailanman nabigyan ng tamang pagsasanay sa paglikas. Ang mga bihirang pagsasanay na meron sila ay ginaganap tuwing linggo ng hapon at hindi sineseryoso. Natuklasan ng komisyon na ang mga namamahala sa ballast control system, mahalaga sa katatagan ng submersible ay hindi kailangan ng formal na pagsasanay ayon sa regulasyon. Sa kabuuan, maaari na iwasan ang sakuna kung mas kwalipikado ang mga tripulante. Tumugon ang pamahalaan ng Canada sa ulat ng komisyon sa pamamagitan ng bagong at pinahusay na regulasyon para sa rig operations. Kasama rito ang paglipat ng mga ballast control room sa mas mataas na posisyon at paggawa ng mas simple at hindi komplikadong ballast control systems. Ipinakilala rin ang sapilitang formal na pagsasanay para sa lahat ng ballast operator. Mahalaga rin ang mga bagong pamantayan sa kaligtasan ng manggagawa at emergency na pagsasanay. Pinabuti ang lifeboat launch systems at ginawang mandatory ang immersion suit. Ang immersion suit ay ginawa para protektahan laban sa hypothermia kapag matagal na nalubog sa malamig na tubig na wala ang Ocean Ranger noong sakuna. Bukod dito, ang bawat manggagawa sa rig ay dapat sanayin sa emergency evacuation at paggamit ng mga kagamitang pangligtas buhay. Gayunpaman, hindi sapat ang mga pagbabagong ito para maibsal ang sakit ng mga pamilya ng biktima. Karamihan sa kanila ay nagsampahan ng kaso laban sa Mobile Oil at Odeco dahil sa kapabayaan sa pagbibigay ng tamang pagsasanay at mga kagamitang pangligtas buhay para sa mga manggagawa na nagresulta sa pagkamatay ng 84 na katao. Sa huli, naayos ang mga kaso sa labas ng korte sa pamamagitan ng pakete ng kompensasyong nakakahalaga ng $20 milyong ng US. Nakakalungkot, lumampas pa sa 84 ang namatay sa Ocean Ranger. Noong Hunyo, 1,983 kinontrata ng pamahalaan ng Canada ang isang kumpanya para muling palutangin at ilubog ang rig sa mas malalim na tubig dahil delikado ito sa mga barko. Sa operasyon, 3 diver ang namatay, 2 napatay dahil sa pagsabog sa ilalim ng dagat at ang isa pa ay tinamaan ng nahulog na bagay. Sa wakas, noong Agosto 1983, tuluyan nang nilubog ang Ocean Ranger na nag-iwan ng mga nagdadalamhating pamilya ng 80, 4 na manggagawa bilang alaala ng isang trahedya na dulot ng matinding kapabayaan ng tao. Panurin ang susunod na episode kung nagustuhan mo ang video na ito. Like at mag-comment para suportahan ang channel.